Umpisahan muna natin tong mga maleta boys na talagang bistado na po ang mga galawan para po pabagsakin, ang administrasyon, si Pangulong Bongbong Marcos at mga nasa paligid niya, katulad niya ni Uncle Martin. Aray ko. Diba? Bistadong-bistado po sila mga kababayan. At ang lumalabas nga po, eto na po mga kababayan, ayon po sa Bilyonaryo News Channel, si Attorney Baligod, kaya puntahan nga natin itong Bilyonaryo News Channel, si Attorney Baligod po, ang recruiter at ang nagbabribe sa mga former security personnel ni Saldico na sila daw ay maging second batch. Aray ko. Diba? Second batch at hindi lang po 18 na 25. Grabe, no? Grabe po, no? Matindi po talaga tong recruiter pala to si Baligod. Matindi pala tong Baligod na to talaga eh. Recruiter po talaga eh. Ha? Kita nyo yan mga kababayan. Kasi, ganyan po ang ginagawa nila. Sa pangunguna po ng direktor na si Marcoleta. Aray ko. Diba? Sa pangunguna po ng direktor na si Marcoleta at scriptwriter nilang si Defensor Puday. Aray ko. Diba? Sa pangunguna po ni Marcoleta at Defensor na mga nakakulong. Sabi ko sa inyo mga kababayan Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang lahat ng to ay may karma at dumating na nga ang karma. Diba? Dumating na ang karma mga kababayan, mga karayuma. At ito nga, ito, pakinggan natin. Natuklasang sinubukan ng abogadong si Attorney Levito Baligod na mangalap ng Batch 2 ng testigo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ito ang nakasaad sa supplemental counter affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Sa kontra sa Laysay, Kita mo? Si Baligod, ang recruiter, ang husay. Ang husay, di ba? Ang husay talaga ni Baligod. Wala akong masabi kay Baligod. Kaya noon pa man, mga kababayan, mga karayume. Noon pa man po, ganyan na po talaga si Baligod. Nasermonan na yan ni Miriam Defensor Santiago dahil po sa mga nonsense na mga tanim witness niya. Aray ko. Hindi pa rin nadala. Akala niya wala pang social media. Ayun, sa pool. Aray ko. sabi ng isang nagpakilalang tauhan ng puganting si dating Congressman Zaldico na dinala siya sa hotel kasama ang iba pang mga tinatawag na Batch 2 para lumagda sa nakahanda. Putek, parang dance entertainment, no? May Batch 1, may Batch 2, parang PBB, no? Parang Pinoy Big Brother, PBB Season 1, Season 2. No? Wala silang maitago, sabi ni Bombi. Ang DDS, nakitang-kita ang mga ebidensya, yung attorney dapat makulong yan. Doon sa Bilibid, sa Palawan, dapat walang beep-beep para parehas. Alam mo, makukulong yan. Tambak na nga ng kaso eh. Tambak na ng kaso. Aray ko. Affidavit. Pero tumanggi ang tauhang lumagda kapalit ng tulong pinansyal dahil hindi niya nakita ang nakasaad sa salaysay.
kalakip din ng counter affidavit ni Romualdez ang recantation affidavit ng dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Gutesa. Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Gutesa na nag-deliver siya ng mga maletang naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Yun, kita mo? Ayan na yun. Ewan ko lang kung may maniniwala pa sa batch to niyan. Wala na yan eh. Wala na yan eh. Na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista para sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Malaking bagay para sa kanila ang pagbaligtad ni Gutesa. Iyan po ang nagbigay ng buhay din kay Congressman Romualdez, no, nagpatibay ng kanyang loob na ito ay dahil naman originally lahat naman ito sinagot na natin, no, mula doon sa Independent Commission on Infrastructure, no, hanggang sa itong kasong ito. Nauna nang iginit ng ombudsman na tuloy ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaligtad ng mga testigo. Yan. Ayan po mga kababayan, kitang-kita niyo po natin. Iba pang mga tinatawag. Kitang-kita po natin na ito pong paninira nito ng mga Romualdez, sa mga Romualdez, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang tinutumbok po ng script ni Marcoleta ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kung mabalikan po natin yung naunsyaming minority report na di ba? Noon sa aming, putik, may nagagalit sa atin na pamilya mo, pinapakain mo galing sa mga demonyong pera. Galing sa nakaw sa gobyerno. Maleta, ayup ka, nyolo. Malapit na panahon ng mga Duterte. Kailan? Aray ko. Kailan, Antonio? Kailan yung panahon ng Duterte? Tulog mo yan. Baka nakasyabo ka lang. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Di ba? Tulog mo yan. Huwag kang magtako sa maskara, daldal ka ng daldal. Hanapin mo. Aray ko. Ba't ba inaaway mo ako? Ba't ba inaaway mo ako, Antonio? Dapat nga matuwa ka sa akin eh. Dahil ako, loyal ako kay Tatay Diggs. Alam mo ba yon? Alam mo ba yon? Loyal ako kay Tatay Diggs. Kaya papakita ko sa iyo, tignan mo, Ba't inaaway mo ba ako? Parehas naman tayo, eto mukha ko. Para malaman mo, pusang ina ka. Hindi ka tatanga-tanga, ayan mukha ko, Ayan, Ayan mukha ko, Baka sabi mo, tanga ka eh. Aray ko. Ayan, hanapin mo. May tattoo ko, ayan, ganyan tattoo ko, Ayan, hanapin mo yan. Aray ko. Yan, pusang ina mo, tatanga-tanga ka eh. Aray ko. Hanapin mo yan, Tingnan mo, nakatato sa akin si Tatay Diggs. Never bring him home. Okay? Tatanga-tanga ka eh. Ayan, ayan mukha ko. Aray ko. Imelda Yanson, shout out. Ayan, hanapin mo yung may tatong ganito ako yan. Ayan, tatanga-tanga ka, bayad ka na. Sinagot kita bayad ka na sa pagtotroll plan mo, inutil. Di ba? Yan. Yung mga DDS, tatanga-tanga talaga kayo
80 million? 80 million? 80 million? Bobo. Ay, nako. Okay, dumako na po tayo dito, mga kababayan. Ayan ha. Dumako na po tayo dito, mga kababayan, sa ating kaibigan na walang kwenta na si Christian Isguera. Ay, ito pa, mga kababayan. Tignan po natin si Christian Isguera. Oh! Ayan po, mga kababayan. 700 subscriber na lang ang tanga-tangang dilawan. Ayan po, mga kababayan. 700 subscriber na lang po ang tanga-tangang dilawan na si Christian Isguera. Yan po ang sinasabi natin. Ayan po, 700. Mula po sa 715 at dire-diretso pa po yung bababa. Dahil isang kupal po itong si Christian Isguera. Okay? Isang kupal po ito. At ang mga kupal ay hindi po sinukonsinte ang mga kupal. Oh. Yan. Ayan na oh, wala na. At ang mga views ni Christian Isguera ay pababa na ng pababa. Oh. Aray ko. Pababa na ng pababa. Ha? Ang views ni Christian Isguera. Oh, ngayon 12K views na lang oh. Ang live niya ang live po ay wala na. Malapit na to. Wala na po to. Joel Makalinaw, shout out. Wala na po to si Christian Isguera. Magiging katulad ni Libayan to. Etong mga bibida-bidang mga katulad nitong inutil na to na si Christian Isguera. Etong mga bibida-bidang katulad nito, malapit nang malaos to dahil sa sobrang kayabangan. Sobrang kayabangan. Diba? Mayabang kasi ang hayop, mga kababayan eh. Pwede ka naman mag-react dito, mga kababayan. Pwede ka naman mag-react. Diba? Pwede kang magsalita nang wala namang yabang. Kaso hindi. Nuknung ka ng yabang, akala mo kung sino? Akala mo kung sino umasta? Diba? Pati itong si Cielo Magno, akala mo kung sino mga to? Akala mo magagaling. May kasalanan pala si BBM, bakit hindi nyo pinakulong? May kasalanan pala si BBM, di ba? May kasalanan pala si BBM, ba't di nyo sinama sa complaint? Di ba? Isinama sa complaint ng Okay, reactan lang po natin dito yung kay... Sandali lang po bago natin reactan yung Kabsat Makoy, shout out. Anong pangalan nito? Dali lang Ito po, ito. Dali lang po Nasaan na ba yun? Lang pa. Mawawala eh. Ito. Sa Facebook natin, hopefully ay makahabol. Okay. Williams Lucena, salamat. Alexander Baligod at lahat ng Malita Boys. Kaya voluntary sila. Kasi lahat kami naniniwala kay Pangulong Marcos. Sumusuporta sa administrasyong ito. Kaya hindi tama na laitin, bastusin ng isang dating broadcaster. Kasi ako broadcaster din ako, alam ko yung limitasyon eh. Ngayon, kaya akala ko matatapos na ito, lumaki pa. Kasi meron isa na namang dating media man na lagi nagyayabang na siya ay magaling na public relation consultant,
magaling na public relation strategy, kung sino to. Di ba ito si naging broadcaster din to. Pero hindi po mayabang si Christian Isguera, nuknukan na kupal eh. Consuelo. Oh, shout out. Kanyang pinanalo ng mga politiko kaya kung pakialam doon. Ang sinasabi niya, ito, planado daw, may nagplano daw para pagtulong-tulungan yung kanyang kaibigan si Isguera. Hindi totoo yun. Paibagong panlilila lang, pare-pare silang sinungaling. Pare-pare silang nambubudol. Nangunguna sa kanila kayabangan kasi akala nila magtatagumpay sila. Mga nakukunwaring pro-Marcos yung mga yan. Mga nakukunwaring pro-administration yan. Oh. Ngayon lumabas na. Ha? Yung namersonal kay Pangulo Marcos, kakampihan mo, tapos sasabihin mo, pro-Marcos ka, kalokohan yan. Di ba? Hindi ko natutukoy kung sino yun. Isasakan din ang yabang nun eh. Wala naman ding, naalala ko ng presidential election. Ang kandidato niya wala pang 2 milyong boto nakuha. Pero sabi niya, nung kasasagan ng eleksyon, ito ang mananalo. Ito ang dahilan bakit mananalo. Sus, meron Di ba? Ito si Mike Abe. Mga kababayan, ito si Mike Abe. Alam niyo naman, broadcaster to. Pero, di ba, sabi niya, masyadong kupal si Christian Isguera talaga. Aray ko. Kasi wala pang 2 milyon nakuha ang boto. Ay, nako. Ngayon, yung kanyang kandidatong sinuportahan, sumusuporta na kay Pangulo Marcos, maganda na relasyon. Actually, lahat ng tumakbong presidente na nakalaban ni Pangulo Marcos, lahat pro-Marcos na. Lahat tumutulong kay Pangulo Marcos. Sino-sino yan? Leni Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Isko Moreno. Sino ba mga tumakbong presidente? Si Robredo, di ba? Lahat yan, kaalyado na, tumutulong at naniniwala sa Marcos administration. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kaya yung mga kumakampi sa nag-aakusang si Pangulong Marcos ay tanga at saka involved sa korupsyon, yan ay hindi totoong pro-Marcos. Pro-administration. Nagkunwari lang yung mga yan. For views, followers, and subscribers only. Itong nangyaring ito, naging blessing in disguise, naging blessing na rin sa atin ito. Dito natin nasubukan sino ang totoong may prinsipyo, sino ang totoong nagmamalasakit sa bansa, sino ang totoong nagboboluntaring tumulong kay Pangulong Marcos dahil tama naman ang kanyang ginagawa. Lumabas po ngayon. Di ba? Kitang-kita na yung mga nag-volunteer or nagkundina, pumatikos, tumalakay sa mga pandalait at pambabastos sa ating Pangulo, voluntaring gumawa. Kasi yung gumagawa ng ganyang mga paratang, nakurap ang presidente, kung ano ang tawag niya kay Pangulo, ang identity nun sa mga Duterte supporters, Tama. at Duterte family. Kasi yung Duterte Kasi mga babayan, kami po, paano kami magiging bayaran? Isipin mo, ang makinarya po ng administrasyon ay napakalaki na. Di ba? Nandyan na po si Yuse Claire Castro. Nandyan na si Yuse Claire Castro. Paanong kami pa ang magiging bayaran dito? Isipin nyo. Pangalawa, yung PCO malawak na yan, di ba? May mga tinatanong na yan ng mga mainstream media. So, sakop na yan eh. Bakit pa magbabayad pa ng vlogger? Ginagawa lang yon kapag may gagawin kang masama, katulad ng EJK. Di ba? Ganun ang ginawa sa atin. Nagbayad sila ng mga vlogger, nagbayad sila ng mga troll farm para po pagtakpan ng EJK. Yan po ang nangyari. Kahit i-research nyo pa po yan. Binibintang nila sa amin kasi nga gawain nila. Pero kami dito, volunteer lang po kami dito. At alam niyo naman po kung saan kami nagmula, sa mga showbiz, sa rap, sa iba't iba, kay Kulaong, sa iba't ibang mga tawag dito, sa iba't ibang mga topic po kami nagsimula. Ngayon, nabuo po to dahil tayo po ay natuwa dahil sa pasabog ng mga legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad na nga lang po ng pinakulong niya si Duterte, katulad na lang po ng i-stop niya yung Pogo, katulad na lang po ng pinakulong niya si Alice Guo, Kibuloy. Yan po ang mga highlights ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po tayo dito ay natuwa at talagang sumuporta sa ating Pangulo. Dahil tayo naniniwala po ng ating Pangulo ay walang ibang ginusto kundi mapabuti po ang ating bansa. Diba?
Oh. Di ba mga kababayan? Kaya ito po ang sinasabi natin mga kababayan. Huwag kayong pabudol, lalo na dyan sa mga Duterte. Yung pera niya, pinambabayad, pampabango sa kanilang mga vlogger. Arwin, shoutout. Mama Love, shoutout. Diba? Biro nyo mga kababayan, paano magagawa ipagtatanggol pa ng mga vlogger na DDS si Kibuloy? Diba? George Tapia, shoutout. Magtatanggol mo si Kibuloy, maaarok mo ba yon? Hindi mo maaarok yon. Pero sila, nasisikmura nila yon. Pinapakain nila sa pamilya nila galing sa pagmumolestya ni Kibuloy. Oh. Kaya ikaw, Christian Isguera, huwag kang kukupal-kupal dito. Ha? Bababayan subscriber mo. Kasi maangas ka, kupal ka, pusang ina mo eh. Aray ko. Marco Polo. Di ba mga kababayan? Huwag ka maangas dapat dahil ikaw, nabuo ka lang, sumikat ka lang dahil sa tao. Kaya hindi imposible sa tao din magpabagsak sa'yo, pusang ina mo, Christian Isguera. Oh. Piling magaling ka, ayaw mong tawagin na content creator, vlogger, gusto mo journalist? Pusang ina mo, pare-parehas lang tayo dito. Ginagatasan mo nga yung mga tao, pinapalamong ka ng mga tao dahil panonood sa'yo. Tapos hihiwalay ka sa pagiging vlogger. Taranta ka. Aray ko. Shoutout, Jocelyn Juana. Shoutout. Di ba? Maangas eh. Kala mo kung sino eh. O sinong mga dilawan tutulong dyan, magtulong-tulong pa kayo. Mami Neko, shoutout. Oh. Sino pa? Bilisan nyo! Aray ko. Ha? Bilisan nyo yung mga dilawan tutulong kay Christian Isguera, galing-galingan nyo. Sabi ko sa inyo. Galing-galingan nyo. Kasi sabi ko sa inyo talagang winter hand. Diba? Ayos ba, Marco Polo? Mga tarantanga! Aray ko. Naputik. Kala nyo? Ako pa tinakot nyo. Reporter ng channel. Sana ito? Ha? Ano, magre-reportan tayo ng channel? Sana ito, boy? Baka akala nyo, hindi ito sanay sa reporta ng channel. Reporter, pawalaan ng channel, baka hindi kayo manalo. Ibet, Trinanyes, George, shout out. Mga ano to eh, sino pa makakampi dyan? Kumampi na kayo. Oh, sino pa kakampi kay Christian Isguera? Bilisan nyo. Sino pa after Cielo Magno? Sino? Putik. Kala nyo yata natatakot kami. Aray ko. Kala ng mga to, matatakot kami, kayo lang. Susmiyo. O, ito. Tawan daw, meron din nag-vlog na iniwan na daw yung mga dilawan, ha? Si Christian Esguera, ha? Wala daw na hindi daw nagsasalita in defense ni Christian ang mga dilawan. So sabi ni Bad Caster, pasok daw to sa divide and conquer. Wala po kaming dinidivide dito, boy. Ha? Wala ho kaming dinidivide kasi may kaibigan pa kaming kakamping. May kaibigan pa kaming yellow. Si Centric, kumpare namin yan. Ha? Ang tawag dito,
Chugi-chugi train. Diba? Broadcaster, ang tawag dito, sir, chugi-chugi train. Chugi-chugi train, dilawan na huwad. Yan yun. Ha? Chugi-chugi train na to. Chugi-chugi na, mga dilawan na huwad. Chugi-chugi train, dilawan na huwad. Pag nakita mo, mga mukhang tuwad. Bengador, iyakan na sila. Bayadan daw ang mga vlogger na to. Hindi ba po pwedeng concern lang po kami? BBM, di nyo mababastos. Aray ko. Pag pinagtanggol si BBM, bayaran na. Pusang ina naman, no? Naturalmente, pagtatanggol namin kasi ay naniniwala po kami sa advokasya ni PBBM. Kaya ikaw, Christian Esguerra, inulit ko. Kupal ka! Taranta ka! Aray ko. Iyak ka! Ha? Iyak ka! Oh, ngayon takot na takot ka! Aray ko. Pala eh. Papasok ka sa gera, hindi mo pala kaya. Pusang ina mo. Kung papasok ka sa gera, kayanin mo. Hindi yung nagtatawag-tawag ka pa ng mga kadilawan mo, mga tanga. Kala yata na itong mga to, kahit isang buwan namin kayo i-content, kahit wala, meron kaming kitain, babanata namin kayo. Yan talaga. Putik, kami dito, kami dito, transparent ang pakita namin sa tao. Wala kaming tinatago dito. Di ba? Ganon kami dito. Kasi mas masarap yung ganon, open kayo sa taong bayan. Nakikita kami niyan. Lumalabas kami sama-sama. Ganon kami. Kami ay pamilya dito. Kayo, wala kayong pamilya! Aray ko. Diba? Kami dito, pamilya kami. Nabuo kami sa advokasya at paniniwala na si BBM ay maganda ang panukala para sa ating bayan. Hanggang sa napunta na kami sa estadong ganito. Masaya kami. At sino man sisira sa advokasya ng ating Pangulo, sisirain din namin. Kaya ikaw, Christian Esguerra, tumawag ka ng magaling-galing mong vlogger. 700k ka na lang. Ha? Sabi ko sa'yo ang subscriber, palamuti lang yan. Di ba? Ang subscriber, palamuti lang yan. Ang importante rito, the only important thing in this YouTube and this social media industry in order to stay relevant is be true to yourself, is be transparent to the people that is always supporting you, and be not idiot like Christian Esguerra. Yes, Christian Esguerra, you're an idiot. Aray ko. Ha? Ha? Doesn't mean you're always Englishing. You are the best journalist. Doesn't mean you're always Englishing. You are the very, very, very best. Aray ko. Diba? Kala niya, porke nag-i-English siya, akala mo magaling ka na, kasama mo to si Vlad. Parang they are framing this fight is as a fight against as a fight between Marcos supporters, Marcos loyalists, and also or versus the
kakampings, ha? Kakampings. Na ganun rin. Oy, kakampings, kasama namin yung kakampings. Ha? Kasama namin yung kakampings. Ha? May mga kakampings kami na kasama. Kasi nga, kung sisimulan ni Christian Isguera, ang gera, Isguera nga eh. Christian Isguera, putik. Isupot dapat ang apelido mo eh. Isguera ka? Tapos takot na takot ka? Aray ko. Oh. Wala kaming kalaban na kakamping. Kakamping, wala tayong magkakalaban, alam niyo yan. Anong problema? May mga grupo kayo, may mga kasama kayo dyan na bastos. Kumbaga, sila lang yung inaatake namin, hindi buong kakamping, hindi buong dilawan. Pero, kung talagang ganyan ang inisyatibo nyo, na atakein si Pangulo, sorry po, mag-iwalay talaga ang landas. Hindi po kami nananakot. Mag-iwalay po ang landas. Hindi po namin hahayaan na ang sakripisyo ng Pangulong ito ay gagu-gaguin nyo lang. Ha? Pagtapos yung makinabang, ano to? Wala dito yung kalaya kasi nila, mga kababayan. Itong ginagawa namin ay for the content lang. Akala nila for the content lang po ito. Na kino-content lang namin sila para, ayun, for the views. Hindi po. Hindi po for the content to. Nililinaw namin. Ito po ay literal na pagtatanggol sa Pangulo. Ito po ay literal na huwag niyong gaguhin ang Pangulo. Ha? Dahil sa lahat po ng channel namin, lahat ng social media namin, gagamitin namin din pang laban sa inyo. Ha? Ganun po kami sa Pangulo, mga kababayan, mga karayuma. Ganun kami, inaalay namin. Ha? Ang aming sariling atensyon, oras, pag ang Pangulo. Siyempre, sabihin ng iba, panatiko kayo. Hindi po kami panatiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? May mga bagay pa kasi kaming gusto naming asahan sa Pangulo. Naghihintay pa kami ng mga gagawin niyang pagbabago. Naghihintay pa kaming mapasayang mapasapuyang political dynasty, nuclear power plant, space rocket. Ayan pa ang hinihintay namin sa Pangulo, kaya sinusuportahan namin. Yaan. Hindi namin siya talagang yung parang DDS na talaga, dila betlog. Sumusuporta kami sa Pangulo. Ha? Diba? Sabi naman Mineko, sa damit ko pa lang, kakamping. Aray ko. Paksili ka! Paksili ka. Tsaka meron po kasi kaming alam na hindi alam nito mga dilawan at kakamping. May mga internal na discussion kami na alam na hindi alam ng mga kakamping na mga dilaw na tanga. Bakit? May alam kami. May alam kami kung paano tinrabaho ni Pangulo si ganito. Kung paano tinrabaho ng Pangulo kasama ang ibang dilaw si ganito. Kung paano tinrabaho ni Pangulo at napaano yung si ganito. Alam namin yun, kaya lalo kami sumuporta. Ha? Tindihan mo? At bibigyan ko kayo ng sample. Ha? Etong pagpapatapong kay Digong, ito ay pagtutulungan ng ibang dilaw at ng Pangulo. Ngayon. Alam mo yun? Alam nyo! Ha? Wala ka kasing alam, pusang ina mo, Christian Isguera. Alam mo lang, manggatas. Ha? Mahinig ka, ha? Alam mo lang manggatas. Gatasan ng mga subscriber mo, gumatas, sumweldo, wala kang pakialam. Yan lang ang trabaho mo, gumatas ka. Pero,
regarding concern sa bayan. Sinisira mo pa nga eh. Tanga o kasabwat. Lumalayo na tayo. Nadamay na si Yusik Claire. Dito tayo sa tanga o kasabwat. Nilalayo nyo eh. Diba? Napapansin nyo, nilalayo na nila? Dinadamay na si Yusik Claire. Dito tayo sa main point. Tanga o kasabwat. High blood ako ah. Ano daw? Nilalayo nyo eh. Dito tayo sa totoong argumento. Rizal Isguera. Doon tayo sa nagsimula. Tanga o kasabwat. Napunta na tayo kay Auntie Claire. Huh! Kailangan natin ma-interview si Auntie Claire. Teka lang ha. I-schedule tayo. Interviewin natin si Auntie Claire. Diba? Huwag mong ilayo kay Rizal Isguera. Ha? Kaya mo ba yung ganito? Paano mag-vlog si Rizal Isguera? You know that pag wala kang guest, boring ka, boy! Aray ko. Diba? Pag walang guest, boring. Boring. Aray ko. Diba? Saka ka na magyabang kung talagang magaling ka mag-react, mag-vlog. Boring ka eh. Ha? Bababa pa yan. Oh, sino umabol? Miss Malupet, shout out, M. Cervera forever. Jocelyn Wala. Ayan, shout out sa inyo mga umabol. Si Ocean Blue, Romy, Tiffany. Aray ko. Diba? Tuloy natin to. Oh, ba't nawala? Yung mga atake kay VAT na kakamping daw tayo, anti-Marcos daw tayo, whereas neutral lang man tayo. Neutral? So, kaya no wonder, Alam mo, marami pong ganyan eh. May mga palusot po nga. Marami pong ganyan na mga palusot. Neutral. Madaling sabihin neutral. Kasi, yung mga taong neutral, yan yung mga playing safe. Yan yung, mas mahirap pa nga maging neutral. Bakit? Yan yung manggagatas. Di ba? Yan po yung manggagatas, yung mga taong neutral. Kasi gagatasan niya yung DDS, gagatasan niya yung administrasyon. Yan ang trabaho ng mga taong neutral. Aray ko. Di ba? Tigilan nyo kami. Basta, sinasabi ko sa inyo, ha? Sinasabi ko sa inyo, kahit ano pang sabihin nyo, oh, bumanat daw si Atty. Enzo. Dito tayo kay Atty. Enzo. Lahat yan. ko lang na minsan nanonood siya sa aking mga vlogs, ako nanonood din sa kanya. Pero wala kaming communication. Kaya medyo malungkot. Ha? Medyo malungkot na pati ako na na diyan. Nadadawit ako. Dilawan daw kasi ako eh. Ha? Malungkot din 'yon na parang ang nangyayari nagiging dilawan versus pro BBM loyalists. Alam mo, Atty. Enzo, hindi, malaki respeto ko dito kay Atty. Enzo. Malaki respeto ko. Ganito lang yan, sir, eh. Atty. Enzo, sir, alam mo naman paano tayo gumalaw. Pag sinabi mo, mag-rally tayo, nandun kami para sa'yo. Isa lang naman pakiusap namin, eh. Pagsabihan nyo si Christian Isguera, yun lang naman, eh. Yun po ang pakiusap namin dito. Pagsabihan nyo. Hindi. Ba't kami ang pagsasabihan nyo?
sumagot lang kami. Aray ko. Sir Enzo, wala tayong ano sa isa't isa ng Bengador. Alam mo 'yan. Ang problema dito, nasa kampo nyo ang balasubas. Pagsabihan nyo yung balasubas na yan. Dahil kung hindi nyo pagsasabihan yan, aaraw-arawin namin yan. Aray ko. Tandaan nyo mga kababayan, ang Bengador, kaming grupo, hindi po kami mayabang. Gusto nga lang namin, happiness, saya. Ibigay yung saya sa inyo. Pero kung ganyan ang gagawin nila sa Pangulo, sinisira nyo yung Pangulo na nagbibigay magandang halimbawa at magandang dinadala sa magandang patutunguhan ng Pilipinas. Mag-arawan na lang tayo. Alam mo yan, Atty. Enzo. Di ba? Kung gusto mo, maayos to, si Christian Esguerra, ayusin nyo yung ugali niya, kupal yan. Pusang ina ka, Christian Esguerra, kupal ka talaga. Hindi naman ganun yan. Hindi naman to away ng dilawan versus loyalista eh. Hindi sa totoo. Kung may issue kay Christian Esguerra, hindi yan issue versus dilawan. Ang dilawan, hindi naman nagkakaisa behind Christian Esguerra. Hindi ito away ng loyalista at dilawan. Huwag nating dalhin sa ganyan. Pag ginawa nating ganyan yan, lalaki ang issue na yan na hindi dapat. Anong gagawin natin, Sir Enzo? Kausapin nyo si Christian Esguerra, sabihan mo, Christian, wag kang kupal. Tapos na kami doon. Tapos na kami. Sabihan nyo, wala eh. Dinidibag nyo pa rin eh. Kino-convert nyo as freedom of speech. Hindi freedom of speech yun. Nagbigay siya ng timbangan. Either tanga o kasabwat. Saan pipili? Diba? Kaya, ito? Anyway, bago ako magpatuloy, batiin ko si Kabunyo. Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Atty. Enzo, diba? Upa. Nung isang araw ko pa yan sinasabi, sabi ko sana humupa na ito. Pagtulong-tulungan na natin ito. Edi, asikasuhin nyo ni Yama, sabihin nyo, Christian Esguerra, wag kang kupal. Okay na kami doon. Hindi yung kami yung pagsasabihan nyo. Hindi yung kami yung pagsasabihan nyo. Wala kaming ginagawa dito. Nagre-react lang kami. Nagre-react lang kami. Sumasagot kami dahil meron siyang pagbibintang. Pusang ina mo, Christian Esguerra. Pinanawagan ko na nga kay Yussi Claire Castro na tumulong na. Hindi. Ba't kayo matawag kay Yussi Claire? Ano yun nyo si Christian Esguerra? Kupal siya. Aray ko. Wala namang ginawa si Yussi Claire eh. Nag-react din yung aming magandang tita. Bakit ayaw nyo si Christian Esguerra ang ayusin nyo? Kupal yan! Aray ko. Pag umpugin nyo sila ang dalawa ni Cielo, solve na kami doon. Yamas, Enzo, pag umpugin mo si Cielo at si Christian, solve na kami. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Sabi ni Lydia Moares, bakit nakamas ka na naman, Yolo? Boring, di ko makikita kagwapuhan mo. Ayoko na, marami na naman nag-ano eh. Nagagalit yung asawa ko, sabi niya sa akin, itagong mo sarili mo ha. Na-expose ka na. Magkakaroon na naman tayo ng problema sa relationship.
Sana maunawaan niyo ako. Aray ko. Okay? Ayoko nang makipagtalo sa asawa ko eh. Nagkakaroon na naman daw ng hindrances sa aming relationship. Kailangan ko magtago na naman. Okay? Tama na yung mga panahon na nakita niyo yung mukha ko. Okay? Ito yun eh. Kausapin niyo si Isguera, kausapin niyo si Cielo, pag-umpugin niyo. Pangalawa, di ba matatalino kayong nandyan? Kayo ang nag-aakusa, ba't di kayo magpatunay? Alam nga naman kami pa magpatunay. Alam nga naman si BBM pa magpatunay. Alam nga naman si Yusek na pa magpatunay. Kayo ang nag-aakusa, patunayan nyo. Pangatlo, nagkaroon ng impeachment complaint si BBM. Bakit hindi sinausawan ni Cielo? Ba't hindi sinausawan ni Isguera? Oh, kung talagang kasabwat siya, tanga. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila